Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong topic na i-discuss which is under siya ng General Mathematics. So yung mga STEM pati yung ibang mga courses or strands sa mga grade 11 natin na kumukuha. So di-discuss nyo pa rin to. So paano ba mag-solve ng rational inequality? So from the word itself, rational, ibig sabihin that is a polynomial over a polynomial. So tuturo ni Sir IJ yung pag-solve nito, pero meron na akong video na na-present, 2 years ago. Pero sige, at least para ma-reiterate lang natin, especially dun sa mga bago lang sa ganitong klase ng mga problem sa general mathematics. Tuturo ni Sir IJ yung technique, mga lodi. Okay, so part 1 pa lang to. So sige, solve tayo. Number 1, solve the rational inequality x minus 7 all over x minus 1 is less than 0. Okay, makinig mga lodi. Kapag nakakita kayo ng rational inequality, ang una nyo i-consider, dapat 0 yung nasa right side. Kapag hindi 0 yung nasa right side, automatically, kailangan gawin nyo muna siyang 0. Pero kapag 0 na siya, so punta na kayo dun sa step 2. Anong step 2, Sir IJ? So, ang step 2 natin, kailangan malaman natin yung unang value ni x na hindi kasali. So, paano natin malalaman yun? Since division by 0 is not defined, or that is undefined, so, i-equate natin yung denominator kay 0. So, x minus 1 is equal to 0. Ulitin ko, equate the denominator to 0 para malaman kung ano yung hindi kasali. Then we have x equals 1. Therefore, etong 1 na to, hindi dapat siya maging equal dyan, mga lodi. Lagyan natin to ng not equal. So, anong magiging silbi ng 1 na yan, Sir IJ? Parang yan yung makikita natin dun sa mismong number line natin. Kumbaga sa method natin, dinedetermine natin ano yung mga critical points na kailangan natin. Yung mga kasali at hindi kasali dun sa mismong solutions natin. So, ito, ibig sabihin yan, hindi yan kasali. Excuse me, mga lodi. Next step, ang next step natin, yung numerator naman, equate natin siya sa 0. So, meron tayong x minus 7 is equal to 0. So, we have x is equal to 7. So, ito yung another na pwede natin i-consider. Kaya lang, since less than yan, mga lodi, since hindi naman siya equal, automatically, itong 7 na to, hindi yan pwede. Hindi yan kasali. Bakit, Sir IJ? Kasi 7 minus 7, that is 0. Kung equal yan, kasali yan dun sa solution natin. Since less than, that is not included. O kaya, i-illustrate natin yan using number line para mas makita nyo, mga lodi. Let's say, meron tayong number line. So, ano yung mga critical values natin? Yung 1. So, let's say, ito yung 0. So, meron tayong 1 dito. Tapos, meron tayong 7 dito. Okay? Ang tanong, Sir IJ, paano mo gagawin yan? So, ito yung tinatawag natin na interval test. I-check natin lahat ng regions na kasali or hindi kasali dun sa given inequality natin using the critical values. Ano yung mga nakuha natin? Yung 1. So, itong 1, lagay mo lang ng bilog kasi hindi yan kasali. Kapag nakashade yung 1, mga lodi, kasali yan. Tandaan nyo ha, etong 7, since hindi naman to equal, mga lodi, hindi yan kasali. So, gagawa ka ng isang circle na hindi shaded. So, hindi siya filled, mga lodi. Or ano bang tawag natin dyan? Parang basta unfilled siya or shallow ba yun? Like that. Basta, lagay ka ng circle and include na, and remember na hindi ka mag-shade kasi hindi siya kasali. Okay, next. Ang itatest natin baling region, mga lodi, is yung region sa kaliwa ng 1, sa in-between ng 1 and 7, and sa kanan ng 7. So, meron tayong tatlong regions to consider. So, ano yung first region natin, Sir IJ? Etong region na to, sa kaliwa ng 1. So, ang gagawin mo, mag-iisip ka ngayon, lodi, ng value na less than na 1. So, syempre, pinakamadali, 0. Wag na kayo masyado mag-isip ng decimal unless na between siya ng 2 consecutive numbers. Like, for example, 6 and 7. So, that will be 6.5. So, try mo i-test yon. Since hindi naman siya in between, so, less than 1 lang, kahit ano, so, pwede na siguro yung 0. Anong gagawin nyo ngayon sa 0, Sir IJ? Yung 0, itatry mong i-substitute dito sa given nating inequality. So, at x equals 0, so ano na mangyayari? Ito yung tinitest nating region, ha? So, meron tayong 0 minus 7 over 0 minus 1 is less than 0 ba yan? So, 0 minus 7, that is negative 7 over negative 1 is less than 0. Negative 7 over negative 1. Tama ka dyan. That is positive 7 less than by 0. So, ito, mali ito. Therefore, this region is not included in the solution set.
of the inequality. Next, try naman natin yung in between ng 1 and 7. For example, 3 o kaya 2. Sige mga lodi, basta nasa gitna. So at x equals 2, try natin mga idol ha. So meron tayong 2 minus 7 all over 2 minus 1. Less than ba siya 0? 2 minus 7, that is negative 5. Over 2 minus 1, that is 1. Less than 0. Negative 5 over 1, that is negative 5. Ang negative 5 ba less than 0? Tama ka dyan, Lodi. So, ibig sabihin, itong region na to, solution set siya nung sa inequality natin. Lahat ng in-between ng 1 and 7. Pero, syempre, you have to test pa rin yung nasa kanan ng 7 kasi lahat ng region dapat i-test mo. So, at x equals 8, mga idol, so let's say at x equals 8, so, kumbaga ito yung case 1, case 2, and case 3. At x equals 8, meron tayong 8 minus 7 over 8 minus 1 less than 0. 8 minus 7, that is 1. 8 minus 1, that is 7. Less than ba siya ng 0? Itong 1 over 7, pag kinalculate mo yan, that is around 0.14. O 1420 something, or 1429 yata. Basta 1428, parang ganun. Since positive yan, obviously, hindi yan less than 0. Therefore, it is not included. Since itong dalawang to is hindi kasali, therefore, pag sinulat mo siya as a solution set in terms of interval notation, so ang magiging sagot natin is 1 to 7. Meaning ng parenthesis mga lodi, hindi kasali. This means exclusive from 1 to 7, another exclusive. Ibig sabihin, the two endpoints are not included in our solution. Ganun po siya. So therefore, the correct answer for this is 1 to 7, exclusive parehas. Kapag bracket, included. Okay? Try naman natin yung pangalawang example. Kung meron kayong questions, lalo na dun sa mga grade 11 natin, pwede kayo mag-comment mga lods. Willing to answer all your clarifications. Okay? So this is just part 1 mga lodi. May part 2 pa naman to. So siguro mas mahirap ng contest somehow. Siguro i-post natin yun by tomorrow or let's say by Thursday. Okay, number 2. So ganun ulit, 'di ba? O sige. Gawin natin lahat mga lodi. Let's be systematic with our steps. So ano first step mga lodi? Okay, Sir IJ, dapat 0 po yung right side. So kung 0 yung right side, okay na tayo doon. Next step, equate natin yung denominator by 0, di ba mga lodi? Yung denominator natin is x minus 4 is equal to 0, so that must not be equal to 0 kasi bawal mag 0. Therefore, x is not equal to 4. It follows that 4 is a critical value or a critical point on our number line. Pero, hindi siya kasali. Kasi nga, bawal yung division by 0. Okay, so ito yung unang critical value. Lagyan natin ng asterisk para kuha nyo mga lodi. Next, ano next step natin? Okay, Sir IJ, ang gagawin po natin yung numerator, equate po natin sa 0. Ang tanong ko sa inyo ngayon mga lodi, di ba ang makukuha natin is x equals negative 5. Etong negative 5 ba, solution ng inequality natin? Yes or no? Okay, napaisip ka lodi, ang tamang sagot must be yes. Bakit? Kasi nakikita nyo to less than or equal. Meaning, pwede siyang maging equal. So, kapag negative 5 yung x natin, negative 5 plus 5, so that is 0. So, included siya. Wait nga, tingnan natin kung nagre-record pa. Ayan, nagre-record pa naman mga lodi. So, meron tayong x is equal to negative 5. Kasali yan. So, paano yung number line natin, Sir IJ? Sige, gawin na lang natin dito. So, meron tayong dalawang boundaries. Like, gawa tayo ng number line. So, huwag na natin masyadong expand. So, meron tayong negative 5. So, negative 5. Tapos, nandito yung 4. Yung negative 5 ba kasali? Yes, Sir IJ. Kaya dapat nakashade yan, mga lodi. Ibig sabihin kasali yan, gagamit ka na ngayon ng bracket, open bracket. Tapos, etong 4, hindi kasali kasi bawal yung division by 0, right? So, meron tayong unshaded dito na 4. Tapos, anong gagawin na next step, mga lodi? Okay, Sir IJ, itetest ko lahat ng region na nandun sa number line natin. Sa kaliwa ng negative 5, sa in-between ng negative 5 and 4, and sa kanan ng 4. Okay? Check natin yung unang case. So, case 1, dun sa kaliwa ng 5. Okay, to the left of negative 5, I mean. Of negative 5. Check natin. Let's say, mag-try ka ng value, mga lodi. Less than negative 5, edi huwag ka na mag-isipan na masyadong mababang number. Edi mas maliit sa kanya, negative 6. So, at x equals negative 6, mga lodi,
substitute mo siya dito sa inequality natin. Negative 6 plus 5 over negative 6 minus 4 is less than or equal to 0. Negative 6 plus 5. Okay, tama ka dyan, Lodi. Negative 1 over negative 6 minus 4. That is negative 10. Less than or equal to 0. Ito kapag sinimplify natin, this is positive 1 over 10. Ang 1 over 10 ba less than or equal to 0? Hindi po, Sir IJ, kasi positive na yan. Therefore, dapat ang sagot lang dyan, Sir IJ, is pwedeng 0 or negative number. Since this is positive, this region is not included in our solution set. Tama, mga idol? Okay, try naman natin yung in between. Case 2. So, this is x. Between negative 5 and 4. Okay? So, try natin, syempre, nasa gitna nila yung 0. Pwede naman try mo negative 1, negative 2, basta in between. Ako, itatry ko na lang yung pinakagitna natin, 0. So, at x equals 0, mga idol, ganito na yung mangyayari dyan. So, substitute natin. So, 0 plus 5 over 0 minus 4. That is less than or equal to 0. That is 5 over negative 4. So, we have 5 over negative 4 less than, positive pala ito mga lodi. Less than or equal to 0. Ang tanong, magsasatisfy ba yan? Siyempre, Sir IJ, kasi ito, kapag sinimplify nyo itong mga lodi, that is negative 5 over 4 or that is negative 1.25. Since negative 1.25 is less than or equal to 0, therefore, this region is a solution set of our, is included in the solution set of our inequality. Okay, so this is check. Next. Last case na tayo mga lodi. Case 3, to the right of 4. So, to the right of 4 or greater than 4 mga lodi. Okay? Try natin yung 5. Syempre, nasa kanan ng 4. Di 5 na lang isipin mo. At x equals 5. So, meron tayong 5 plus 5 over 5 minus 4 less than or equal to 0. 5 plus 5, that is 10. Over 5 minus 4, that is 1. Is 10 less than or equal to 0? Obviously, malito. Therefore, hindi po pwede yan, Sir IJ. So, ano magiging final answer natin? Dahil ito ay shaded, therefore, ang magiging final answer will be negative 5 hanggang 4. Ito is open bracket kasi po, shaded yan. Yung 4 naman will be closing parenthesis kasi hindi po siya included. Therefore, for this problem, ang sagot is negative 5, 4. Anong tawag dito mga lodi? Okay, tama ka dyan. Interval notation. Okay? Naintindihan mga idol? O sige, dun tayo sa pangatlong example natin for our part 1. Ayan, kasi napakahirap talaga ngayon since hindi siya face-to-face. So, talagang tiyagain nyo lang mga lodi cakes. Wala tayong magagawa eh. So, sige, check nga natin kung nagre-record pa. Okay. Nagre-record pa naman mga lodi. Sige, number 3. So, number 3, we have another rational inequality, x plus 32 all over x plus 6 less than or equal to 3. Ano first rule ni Sir IJ? Tama. Dapat yung kanang side natin or right side natin must be 0. Since ito hindi 0 mga lodi, anong gagawin natin? Okay, ang galing mo lodi, naisip mo agad. Sir IJ, subtract tayo ng 3 to both sides of our inequality. So, ano mangyari? X plus 32 over x plus 6. Mag-minus ka ng 3 mga lodi para maging ganyan na siya. Kasi 3 minus 3 is 0. Nag-minus 3 tayo sa both sides. And then, Sir IJ, ano pong gagawin natin? Etong kaliwang side, simplify natin. Gamit tayo ng LCD, so that is all over x plus 6. So, this is x plus 32 minus 3 times x plus 6. Baka nalito po cross-multiply lang po, mga lodi. Less than or equal to 0. So, simplify po natin x plus 32 minus 3x. Negative 3 times 6, that is negative 18. Be careful with the signs, mga idol. Dahan-dahan lang sa pag-solve. So, magiging x minus 3x, that is negative 2x. 32 minus 18, that is positive 14, all over x plus 6 is less than or equal to 0. Ayan, Sir IJ, nagawa na natin yung goal natin. Naging 0 na yung right side. And then, ano pong next, Sir IJ? Okay, anong next? First step, denominator must not be equal to 0. So, x plus 6, so ito na yung kasunod mga lodi x plus 6 is not equal to 0, so x is not equal to negative 6. Therefore, kasama yan sa critical value natin, pero automatic, Sir IJ, unshaded yan, or yung bilog lang na sinasabi ko. Next, numerator, equate natin sa 0, Sir IJ. Negative 2x plus 14 equals 0.
So, solve natin. 2x equals 14. X is equal to 7. Ang tanong mga lodi, kasali ba yung 7 or hindi? Ayan. Lagi nyo titingnan kung may equal kapag sa numerator. Since may equal yan, kasali po yan, Sir IJ. So, included, lagay natin dito. Ito po is excluded, Sir IJ. Okay, para at least ano. Okay, so ano na mangyari? Gawa na tayo ng number line. So, meron tayong number line. So, negative 6 mga lodi. Ito yung negative 6 natin. Tapos, ito yung 7 natin. Pero yung 7 natin is included. So, tatlong region ulit yung test natin. Yung kaliwa, yung gitna, at yung kanan. Try natin yung nasa kaliwa ng negative 6. So, case 1. Try natin yung x is less than negative 6, mga lodi. So, ang gawin mo, mag-substitute ka dito. Try natin na nasa kaliwa ng negative 6, huwag ka na mag-isip, negative 7 na agad. So, at x equals negative 7, so negative 7, negative 2 times negative 7 plus 14 over negative 7 plus 6. Negative 2 times negative 7, pinalitan ko lang po yung x, huwag pong malilito mga lodi. Negative 2 times negative 7, 14. Plus 14, 28 over negative 1. That is negative 28 is less than or equal to 0. This is tama kasi nasa kaliwa po siya ng 0. So, ano mangyayari mga lodi? So, this is included. So, ito na kasi yung magiging inequality natin, di ba? Yung goal natin naging 0 siya. So, this is check. How about dito? Okay, kapag try natin yung nasa gitna, let's say 0. So, case 2, at x equals 0. So, nasa gitna po yan, ha? Baka nalito lang po kayo. Basta in between negative 6 and 7. So, 0, negative 2 times 0, plus 14, over 0 plus 6, less than or equal to 0. This is 0 plus 14, that is 14 over 6. That is 7 over 3. Since positive yan, and hindi naman siya less than 0, therefore, this is x, mga lodi. Tapos, kapag x yung in between kasi automatic check na yung kabila. Pero i-check pa rin natin kung tama. So, try naman natin sa case 3. So, case 3, x is greater than 7. So, try natin yung 8. So, magiging, dito na tayo ito na yung aatakihin natin mga lodi, hindi na to kasi kailangan convert muna natin sa 0. So, ano na mangyari? X is greater than 7. So, try natin yung 8. So, negative 2 times 8 plus 14 over 8 plus 6 less than or equal to 0. Kapag sinimplify mo tong numerator, negative 2 times 8, negative 16 plus 14, negative 2 over 14, that is negative 1 over 7, which is less than 0 kasi negative siya. Therefore, tama to. Ito is tama. Paano ngayon, Sir IJ, susulat yung solution yan? So, di ba dahil nasa kaliwa to ng negative 6, so that is from negative infinity, mga lodi, to negative 6, hindi kasali. That is exclusive. Kasi di ba hindi siya kasali, unshaded siya mga lodi. Tapos yung negative infinity tsaka positive infinity, lagi po siyang parenthesis. Tapos dahil magkalayo po sila, gagamit ka ng union na solution. From 7, since yung 7 kasali, that is from 7 hanggang positive infinity. Ito na po yung tamang sagot. Negative infinity to negative 6, exclusive parehas, union ng 7, included hanggang positive infinity, excluded. So, ganun lang po siya mga lodi. Just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayong mahiya mag-comment sa comment section para at least maklarify natin lahat ng yung mga gusto nyo itanong, especially dun sa process na ginawa natin. Pero sana may natutunan kayo for today and I hope you all the best. Pagpalain kayo ni Lord mga lodi. See you na lang on my next math tutorial video and bye-bye!